Maayong adlaw sa aton mga kauturan kay Kristo kag sa liwat. Kita naman magapamati kag magatuon aton tukibon kung ano ka gamhanan kag ang gahom nga yara nagikan sa pulong sang Ginoo. Aton makita kung ano kagamhanan ang pulong sang Ginoo kay ang aton nga kabuhi ginbag-o kag aton gina-compromise ang aton personal nga kinahanglanon, aton personal nga interes para sa pagpalapnag sang pulong sang Ginoo. So gina-endure naton ang sakripisyo diri kay siling gani sa Biblia sa pulong sang Ginoo nga bayaan ta ang kalibutan kag pangitaon ang nawong sang Ginoo. In Hebrews 4:12, God's word is living and active. It is sharper than any two-edged sword and cuts as deep as the place where soul and spirit meet, the place where joints and marrow meet. God's word judges a person, thoughts and intention. Ang pulong sang Ginoo buhi kag gamhanan kag kaangay kag mas matalumpa sa espada nga duha sang sulab nga nagalapos sa kalutalutahan sang tul-an. So ang pulong sang Ginoo indi lang simple nga pulong kay ini gikan sa bibig sang Ginoo. God's word speaks to us now, even though it was written a long time ago. God's word is given through the inspiration of God as our master guide and safeguarding us against sin. O ining pulong sang Ginoo, ginbugna sang Dios nang halin pa sa dumaan nga katipan, sa dumaan nga panahon, kag ini ginbugna sang Dios paagi sa balaan nga espiritu para tudluan kita sang pagkabuhi nga matarong sa iya nga atubangan. In Deuteronomy 8:3, and he humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestor had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Sa dumaan nga katipan, ang Ginoo nagapadala sang manna every day to feed his people kag iya man gintudluan nga ang katawhan hindi lang mabuhi paagi sa tinapay lamang kundi sa pulong sang Ginoo nga amo ini ang pagkaon naton sa aton nga spiritual nga kinahanglanon. And he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by word that proceedeth out of the mouth of God. Sa bag-ong katipan, liwat naman naging saysay nga ang tawo hindi lamang mabuhi sa tinapay lamang kundi sa pulong sang Ginoo. So God's word is powerful to expose our sin and God himself sees everything. We must be diligent to have our hearts right before him. Only knowledge based on God's word will produce a genuine experience of God and his power. The reason for this is that the power of God is revealed and experienced in his word. To know his word is to know and experience his power. So importante gid ang personal nga encounter sa Ginoo nga kita mismo maka-testimony, maka-testify nga ang pulong sang Ginoo is buhi kag ini makabulig sa aton kag makapabag-o sa aton nga pagkabuhi. Powers contained in God's word. First is God's word has the power to reveal. The God-breathed words of God has the power to reveal a certain thing from the beginning and for the future. How the world was created. So ang balaan nga Biblia nagasugid kung ano ang ginhalinan sang kalibutan
kag kun diin naghalin ang tawo. So ang aton nga pagtuo may pundasyon kita nga aton nga ginalinan hindi lang halin sa mga theory or the evolution theory kag sa Big Bang theory. So ang Biblia nagatudlo nga ang kalibutan gin create sang Ginoo. Kag naga-reveal man kung ano ang nature sang aton matuod-tuod nga Dios sa Marcos 10:27 aton nabal-an nga God is omnipotent or wala sang butang nga hindi niya mahimo. He can do everything. And sa Matthew 6:8, God is omniscient. Wala sang mga butang nga wala nahibalaan sang Ginoo. He knows everything. And in Proverbs 15:3, God is omnipresent. So He's everywhere. Sa tanan nga lugar, ang Ginoo yara ang iya nga presensya. And it teach us the state of the dead. So gintudloan kita kung ano ang kahimtangan sang mga patay subong, kung may ara bala nga impyerno, may ara bala nga langit, or may ara bala nga purgatory. Pero ang Biblia nagatudlo sa aton nga kung mapatay ang tawo, kaangay lang sang nagakatulog, kag sa pag-abot sang Ginoo, iya nga pagapukawon, iya nga ng iya nga pagaluwason ang mga matarong kag iya nga pagaunahon sang banhaw ang mga matarong according sa Thessalonians. And the prophecies. The Bible reveals the prophecies. Ginatudloan kita kung saan-o maabot ang mga kalamidad kag kung ano ang mga talandaan sang iya nga pagkari. So ato natun-an sa mga prophecy nga sinulatan ni Daniel kag ni John the Revelator. So ang Biblia nagatudlo sa aton nga may mga signs kag kung ano ang mag-aabot sa mga ulihi nga inadlaw. God's word, on the other hand, gives us an eyewitness, truthful and detailed account of things about God and human existence that we could never know otherwise. And ang ikaduha, power to refute. According to Timothy 3:16, God's word is standard against which all philosophies, ideas, and proposed solutions for the human condition can be measured for accuracy. Take note that moral standards are always compared to the Bible. Godly living are tested by searching the scriptures because God's word is the standard for comparison, not human ideas. So ano siling sa ikaduhang Timoteo 3:16? Ang bugos nga kasulatan ginbugna sang Dios sa pagpanudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa paghana, sa pagkamatarong. Ang Biblia ginhatag sa aton bilang aton nga standard sang aton nga pagkabuhi diri sa kalibutan, agod nga hindi kita maghimo sang mga butang nga hindi suno sa iya nga kabubuton. The Bible cannot eliminate immorality, but it is the standard by which we judge and prove if something or someone is moral or immoral, worthy or unworthy. Sa ikatlo, it has the power to reproduce. According to the parable in Luke 8:11, that the word of God is like a seed. The analogy is that the word that was sowed in every heart of the listener will grow and bear good fruits. God's word planted in human hearts generation to another generation is the evidence that the word of God is alive and active. So ang pulong sang Ginoo kaangay sang seeds according sa Luke 8:11 nga nagatubo kag ini nagabunga sang maayo nga bunga kag ini nga tawo nga nakabati sang pulong siya magatubo nga Dios nun kag siya man magasugid kag
spread man sang iya nga pagtuo, maga-spread man sang pulong sang Ginoo, kag siya maka ministry sa iban kag makasugid sa iban, agod ang iya nga ginsugiran makakilala man sang kamatuoran. So dapat maka-produce a good fruits. And in number 4, the power to revive. The Word of God is able to bring comfort and hope as well as strength and encouragement to those who are in sorrow and are suffering. And Psalms 138:7, in the midst of trouble, you will revive me. So ang pulong sang Ginoo nagabulig sa aton sa pagpahaganhagan sa aton nga sitwasyon, especially during trying times, during death of our loved ones, kag sa aton nga kaluyahon, ang pulong sang Ginoo tudlo sa aton nga ang Ginoo yara lang sa aton nga luyo, kag during our trying times nagina-attracts ang presensya sang Ginoo. Ang Ginoo malapit ang presensya sang Ginoo sa mga naga-suffer sang depression, sang kasakit kag sa mga sufferings. Gani kung kita maga-antos sang mga kaluyahon, mga trials in life, aton pangitaon ang bulig sang Ginoo paagi sa mga pulong nga yara sa Biblia. Kay ang pulong lang sang Ginoo amo ang makabulig sa aton kag mapaintindi sa aton nga ang nagakatabo sa aton is just a test sa aton nga pagtuo. And number 5, it has the power to redirect. According to 1 Peter 2:25, Peter says, "For you were continually straying like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardian of your souls." Many people have improved or changed their lives in a significant way because of a desire to improve. History shows, however, that only God's word has the power to completely transform and redirect one's life in a totally opposite direction. So, ang mga katauhan nga wala nakabalo sang kamatuoran, kaangay siya sang ng shepherd nga wala sang direksyon ang iyang kabuhi, wala sang isa ka manugtatap, wala sang maayo nga manugpahalab, kag kaangay sang manok nga talang-talang, wala kabalo kun diin siya maitlog. Pero kun may ang pulong sang Ginoo aton ginatun-an, so ini kaangay ini sang kumpas, kaangay ini sang mapa nga agod hindi kita matalang. So ini ginbugna sang Dios para ang aton nga kabuhi may direksyon kag ginatudlo kita pakadto kay Kristo. So ginabag-o kita dati nga wala pa kita kabalo sang kamatuoran, ang aton nga kabuhi wala lang kag pagusto lang kag wala gina problema kung maluwas man kita or hindi, bahala na. Pero sang nakakilala kita sang kamatuoran, nakabalo kita kag ang aton nga kabuhi, aton nga natadlong kag nakita gid sa aton nga paagi sa mga pulong sang Ginoo nagbag-o gid ang aton nga kabuhi. And in number 6, the power to reward. In Hebrews 11:6, "For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him." God's word is the bounding mechanism between himself and his people. It is our greatest and most precious reward. Ang Biblia nagasugid sa aton kung ano ang reward sang Ginoo kung aton ginauna ang Ginoo. So siling sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things shall be added unto you." So ang pagbato naton sa Ginoo hindi lang simple nga butang, kay ini nagadulot sa aton sang maayo nga kahimtangan nga may paglaom kita nga kita
isa sa mga ginpreparahan ginamanan sang Dios sang kabuhi nga wala sing katapusan dira sa langit. So ang aton nga pagpangabudlay, aton nga pagsakripisyo sa pagsunod sa iya, may reward nga nagahulat sa aton sa mga matutom niya nga mga katawhan. And in number 7, preparation for the soon return of the Son of Man. The Word of God is the only source of information that can help us prepare for this sure event in our lives. It has the power to do this because God in His Word shows us how to prepare for the great day in our lives. Jesus said in the Gospel of Luke, "You too, be ready for the Son of Man is coming." Ang pulong sang Ginoo ginatudloan kita nga aton preparahan ang pag-abot sa ikaduha nga pagkari ni Kristo. Kita nga mga katawhan sang Dios nakahibalo nga malapit na lang ang pagkari ni Kristo. Ang mga nagaalabot nga mga propesiya nga mga nagaalabot nga mga katalagman, mga disgrasya, bagyo, tigulutom sa kalibutan, na ibalaan naton nga ini tanda sang iya nga ikaduha nga pagkari. Kita wala ginahadlukan kay nabalaan naton nga ini nga mga butang kailangan matuman kay ini nasulat gintagna kag once nga ginsulat dapat ini matuman. So ang Biblia nagatudlo sa aton nga kita magkabuhi sang matarong bilang preparasyon sang ikaduha nga pagkari ni Kristo. Dapat abdan niya kita, masapuan niya kita nga walay dagta kag walay kasawayan sa iyang ikaduha nga pagkari. Gani ano ang aton nga himuon sa sini nga gahom nga nagikan sa pulong sang Ginoo. So aton ini nga gamiton, use this power by treasure God's word above all worldly counsel. So aton pangitaon ang aton nga palamangkutanon sa aton nga kabuhi sa pulong sang Ginoo. O ang iban mas prepare pa nga mag-seek sang advice sa mga counselors, sa mga attorney para mapaganhagan sang ilang nga mga sitwasyon. Pero ang Biblia gali may mas maayo kag mas maepektibo nga sabat sa aton nga palamangkutanon gani mas unahon naton nga pangitaon ang advices sa Biblia kay ini makasugid gid sa aton, makabulig gid sa aton nga sa pagpaumpaw sang aton nga ginabatyag. Ag ikaduha, read, study, memorize, and meditate on God's Word. Aton ini basahon, aton nga tun-an, kag mas maayo pa gid nga i-memorize naton ang Bible verses kag aton man ma-share sa iban and meditate on God's word. So aton nga pagatun-an ang pulong sang Ginoo basahon naton adlaw-adlaw kay ini may dagko gid nga impact sa aton nga pagkabuhi pag sa pagbugtaw naton sa aga dapat mas unahon ta nga buksan ng aton nga Biblia kag aton basahon bisan ng one chapter every day kay ini may dako gid nga impact sa aton. And number 3, apply, trust, and obey God's word. So hindi lang nga basahon ta, hindi lang nga tun-an ta, so dapat aton man kabuhi kag i-apply naton sa aton nga kabuhi. Agod nga makita sang iban nga ang Biblia gali may maayo nga impact, may maayo nga epekto sa katawhan kay ang ini nga pulong gali may puwersa gid, may gahom gid sa pagbag-o sa tawo. Kag aton ini saligan, kag aton man nga sundon ang ginatudlo sang Biblia. So aton nga basahon, ambal gani sa Revelation 1 verse 1 to 3 na bulahan ang nagabasa, bulahan ang nagapamati, kag bulahan ang nagatuman sang pulong. So dapat hindi lang nga ginabasa ta, hindi lang nga ginatun-an ta, so dapat i-apply naton sa aton nga kabuhi. So number 4, live with your heart exposed to God's word. So aton ini nga ikabuhi ang bugos naton nga tagipusoon sa
pulong sang Ginoo agod ang aton nga tagsa nga kabuhi mapun-an sang pagpakamaayo, mapun-an sang pulong sang Ginoo. And number 5, drink and eat all the biblical preaching. So nga man aton ini nga imnon kag aton nga pagkakanon. Kay siling gani sa Biblia nga ang pulong sang Ginoo ini tinapay sang kabuhi. So aton ini nga kanon. So always feed yourself with God's word. Dapat aton nga ipakanon ang aton nga spiritual kay gakinahanglan ini sa spiritual man nga mga butang kag ini nagabulig gid sa aton sa pagpatubo sa aton nga espirituhanon nga kabuhi kag dapat hindi lang kita magsalig sa aton nga mga pastors, sa aton nga mga layman, sa nga kita tudluan. So dapat may personal gid kita nga devotion sa Ginoo kay importante gid ang personal encounter naton kag kita man magtubo sa aton kay ini makabulig gid sa aton kag number 6, share the power. So share your faith kag aton ini nga isugid sa iban nga ang ini nga Biblia may maayo gid nga gahom, may maayo gid nga impact sa aton. So share your faith aton ini nga isugid sa iban, ipalapnag man sa iban nga ang gahom sang pulong sang Ginoo kag kabay pa nga ini nga mensahe makabulig sa aton sa pagpabaskog pagid sang aton nga pagtuo kag kabay pa nga kita magkililita sa tion sang pagkari ni Kristo. Maayo gid nga adlaw kag God bless everyone.